Ano pa? Sa peso na la. Oh. Diba? Maganda nga yan sa long ride. Ano? Ha? May papel? Oh. 13. Op. Nako. Nako. Mag-message na lang pagka ano na. Kapag ako saan ako mag-stop over. Wala mo daw ako pa. Ah. So yun, magandang hapon mga idol. Time check alas 5. Biyahe na tayo pabalik ng Maynila galing dito sa amin sa Samar. Northern Samar lang. Dito sa may Buenos Aires. So malapit lang kami sa ano no, sa port. Ubasan Port sa may Santa Clara. So may orasan na tayo. So dire-diretsuhin natin to pagtawid ng Matnog no. Hanggang sa kung saan tayo magpapagas. Meron tayong 4 bars dito. Almost 3 bars na lang yan. Kasi nagamit natin kanina nung pumunta tayo ng ano, Allen. May binili tayo doon tsaka may binili si Papa. So ngayon ay May 12. So nakaboto na tayo kanina. Alas 5 na tayo bumiyahe kasi umidlip muna tayo. Pahinga bago tayo bumiyahe. Siyempre, puyat kagabi. Sa mga, alam mo na, kapang-kapang kung tawagin. So let's go mga idol. Dire-diretso tayo hanggang port. Malapit na rito. Ito na yung ano, Spice of Life Beach. That's Bayong-Ayang. Ayun yung sikat na beach dito sa amin. Sa Buenos Aires. So huwag kalimutan mag-subscribe mga idol no. At i-follow na rin tayo sa ating Facebook page, Arc Venture TV. So yun lang mga idol. So baybayin nyo lang ulit ang aking biyahe. So siguro naman ngayon hindi tayo may stranded ng 17 hours kagaya nung papunta pa lang tayo. So, na-stranded tayo sa Matlog ng 17 hours bago nakakuha ng ticket patawid. So ayun na yung port, nasa unahan natin. So hindi na natin nakasabay yung ano pala, mga pinsan ko. Kasi nga, magpapamadaling araw na lang daw sila. At mga nagsipag-inuman na. So ako, di naman ako umiinom, kaya biyahe na tayo. Kumaya ako na isusuot yung aking gloves kapag nakatawid na tayo sa Matnog. So ito na yung Hubasan Port ng Santa Clara. Patay ticket dito, patawid. So nung nakaraang papunta tayo, ang ginastos lang natin sa Santa Clara shipping is 520. Ewan ko lang ngayon. Sir, wala pa tayong barko? Ilang? Kung galing ka maganday? Sir.
On the bet, top 10 lang. On the bet, 125 yan, sir. 110. 110, on the bet, 110. Ang plate number, 739, uniform Papa. Papa, bra. So, kuha na tayo rito ng ticket mga idol. Wala pa raw ferry. So, mag-antay pa tayo ng matagal-tagal na ito. Kuha man tayong ticket. So, ang pinayaran natin ngayon mga idol ay 675. 30 pesos sa terminal fee. 180 sa embarkation stub. 60 sa Roro terminal fee ticket para sa motor. RRTF, ito yung RRTF pala. Roro terminal fee ticket. Passenger 30. Tapos sa passenger naman 180. Tapos yung ticket ng motor ay 400. 400 yung sa motor. Mas mahal yung pabalik. Dahil mayroon ng embarkation stop. 180. So, yun lang mga idol. Gantay pa tayo rito ng ferry. So, wala pa. Hindi natin nabutan yung isa. So, may kasabay tayo nakamotor din. Pasig siya. So, magbabaya Pililya sila. Ayan yung katabi ng motor natin. So, mamaya na lang ulit mga idol kapag nasa na tayo. Nasa ferry. Ikot-ikot mo tayo rito. General Santos. General Santos. So yung mga idol, napapasok na tayo. 6:48 na. So, MB General Santos ang sasakyan natin. Kaya tayo sakay. Dulo. Dulo. Yan, dulo tayo, dulo. Patras tayo, patras. Tapia. Yun, sampa na tayo mga idol. Maya na lang ulit. So mga idol, prepare na tayong lumabas. Prepare na tayong lumabas.
Ayusin natin ang ating side mirror. Mga idol, matnog port. Grabe, alikabok. Grabe ang alikabok. Bago tayo dumiretso ng biyahe mga idol, ano mo tayo? Magpupunas mo tayo ng helmet, ng visor. O siguro hindi na. Kaya mga idol, no, palabas na tayo ng Matnog Port. So as usual, solo ride gaming. So baka doon na tayo magpahinga sa Sorsogon kasi doon tayo magpapagas. So bakbakin na natin to. Time check tayo, 10:54. 10:54 tayo lumabas ng Matnog Port. Daming sasakyan. Sarado. Daming nakapila. Daming nakapila.
Bakit na natin to mga idol, no? Grabe, haba ng pila ng ano, mga sasakyan, ng truck. Mga sasakay. So tayo dire-diretso, no? So, bakbakin na natin to. Takbong 70-80 na. Kung makakapag 90 tayo, huwag na 90 tayo. So, 3 bars na lang yung gas natin. Yung ibang kasabay natin sa barko, nauna na. Dahil huminto tayo para mag-check ng gulong. So, nauna na sila. Wala na ang problema doon dahil may iwan din naman tayo nung kasakasakali. Mga naka-NMAX yun. NMAX Aerox. Saka Sniper. Pati ADB at PCX yung mga nauna sa atin. So, sa nakasakay sa barko, tayo lang yung naka-on the beat. Yun o. Wala, naubos yung pila. O, balik normal na ulit ang ano, Matnog Port. Naubos na yung pila ng mga motor. So, sa lahat ng mga riders, no, nakapauwi na ng Maynila, galing ng Bicol, ng Samar, ng Leyte, at ng iba pang ano, probinsya. Ride safe sa inyo mga idol. Ride safe sa atin. So, ingat lahat sa biyahe, uwi. So, ang first stop natin mga idol, gas stop. Saan tayo magpapagas? Yun ang pinaka-first stop natin. So, Sorsogon tayo, Sorsogon. Sana hindi umulan mga idol, no? Yun lang kalaban natin kapag ganitong oras ang biyahe. Pero may dala naman tayong kapote. Yun nga lang, magiging mabagal ang biyahe natin. As in, mabagal talaga. Yung mga tambak ng mga truck nung ano, nung umuwi tayo, naubos na rin. Grabe yung haba ng pila ng truck dito sa sigsag na to. So, naubos na rin sila. Halos lahat andun na sa may bungad, kapila, habang puro truck halos ang kasabayan na rin. So, yung mga idol, dito sa intersection ng Bulan at saka ng Matnog. So, papunta tayo ng Irusin. Irusin, ayun yung boundary, oh. Nailawan natin. Yung mga idol na, ito na intersection ng Irusin. Kapag ka dun sa kanan, papunta yun sa pinakasentro ng Irusin. Maliwa tayo. So, yung mga idol, no, kapag nagpagas tayo ng ano, ng full tank sa Sorsogon, doon natin sisimulan ng kwentada ng ano natin, ng gas natin, kung ilang kilometer per ano tayo, per liter sa Sorsogon. At kung saan tayo magpapagas sa sunod. So, yun yung magiging basihan natin, yung Sorsogon mismo kung saan tayo magpapagas. Hindi na natin isasali yung simula sa amin hanggang sa Sorsogon. Kasi tirang gas pa naman yan. Tirang gas pa nung umuwi tayo galing ng Maynila. So, nagpagas tayo dito sa may Irusin nung nakaraan. So, yung pa yung tira natin hanggang ngayon. Kahit na madalas natin gamitin yung motor dun sa amin. So, mga idol, huban na tayo. Huban. So, yung mga idol, no, tanaw ko na yung ano, intersection. Kapag ka kumaliwa tayo, Pasorsogon, kapag ka kumanan, papunta ng Gubat. Yan ang intersection sa unahan natin. So, hindi tayo dadaan ng bypass road, no? Hindi tayo dadaan ng seaside dahil magpapagas tayo. Kaya mga idol, pagas muna tayo rito sa Petron. Petron, Sorsogon. Kaya hindi muna tayo ng itlog.
7-Eleven man tayo mga idol. Tayo magko-Cobra energy drink. Tapos, yung baon natin na itlog. Puno. Huwag na. Puno. Sunod na 7-Eleven na lang. So, tingnan natin kung may madadaan ulit tayo na 7-Eleven mga idol, no? Puno masyado yung 7-Eleven dun. 12:07 na. 12:07. Kung wala na tayo madaanan na 7-Eleven dito mga idol, no? Doon na lang tayo sa Daraga, sa may Shell. Kung saan tayo huminto nung nakaraang papunta pa lang tayo ng Samar. Merong 7-Eleven doon. O kaya sa may Castilla, may 7-Eleven din doon. Kung saan ako tumambay at umidlip nung nasiraan ako. Tanggalan ako ng pugi. So let's go mga idol, bakbakin na natin to. Kung wala ng 7-Eleven banda rito. Tawin na natin to hanggang Castilla sa may 7-Eleven doon. So simula sa pinagpagasan natin sa may Petron, diyan sa may Sorsogon, tingnan natin kung saan naabutin yung gas natin, no? Kung saan tayo next na magpapagas. Para doon natin kwentahin yung peak natin, kilometers per liter natin. So hindi na natin sinama yung yung kwenta ng gas natin ngayon kasi nga tira pa yun nung nakaraan. Yung nakaraan bumiyahe tayo. Kaya dyan na tayo magsisimula kung saan tayo nagpa-full tank na yun. So, unang full tank natin yun. 3.2 liters. So, Castilla na tayo mag-stop over. 7-Eleven doon. The answer is no. Tayo nga mga tayo rito mga ito sa 7-Eleven. Castilla. Time check. 12:35. 12:35 na. Kaya na lang ulit. So yung mga idol, no? Biyahin na ulit tayo. 12:52 na. 12:52. Dito pa rin tayo sa Castilla. So tingnan natin kung saan ang sunod na natin, no, mga idol, no? Kung saan ang sunod na pahinga natin. So minom lang tayo ng Cobra at kumain lang tayo ng itlog dyan sa pagpapahinga natin dyan sa may 7-Eleven. Diyan din tayo nagpahinga nung nasiraan tayo dito sa may Castilla na. Nagpaumaga na tayo. Dali natin magbukas yung moto shop. Nung nabaklas ang ating pulley nut. So nag-loose thread yung pulley nut. Natanggal. So ayun, tumambay tayo dyan ng matagal. Nabot tayo ng kinabukasan. Kaya nakauwi tayo sa bahay nun, gabi na. Imbis na hapon na sa bahay na tayo, inabot tayo ng gabi. So ayun, dire-diretso tayo, no? Wala tayong nakita ron, air and water. So, baka Daraga. Hinto ulit tayo sa Daraga. Doon tayo magpahangin. So, let's go mga idol. Bakbakin na ulit natin to. Hahataw ulit tayo. So, mga idol, no? Sakop na ata tayo ng Daraga. Daraga. So, Daraga na nga ito mga idol. Daraga. Bababa na tayo sa sa Shell kung saan tayo tumambay nun. Papunta pa lang tayo. So, 500 meters. Yan na yan. So, mag-check lang tayo ng hangin dyan mga idol sa Petron. Check lang tayo ng hangin. Time check. Alauna, 14. Alauna, 14 na.
CR muna tayo. Oops. Wala. Walang pressure gauge. So, hindi na tayo tatawid doon. Diretso na ulit tayo mga idol. Walang hose. So, sunod nito, Legazpi na. Doon na lang siguro tayo. Or kapag kami nadaan ng patay isang gasolinahan. Dahil nakakatamad ng tumawid sa kabila sa may Shell. So, hindi tayo dumaan sa bypass ng Daraga, no? Dahil delikado. Delicates. Kung sakasakali ako lang dadaan doon. Kaya magana tayo, magbabayan-bayan tayo. Ang dadaanan lang natin mga idol na bypass siguro sa may Naga. Para ang labas natin sa may Robinson na. Yun lang yung dadaanan natin na bypass. So let's go mga idol. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang Legazpi. Or kapag kami nadaanan tayo na bukas na gasolinahan. Para mag-check ng gulong. Kung ilan na yung tire pressure. So mga idol, Legazpi na tayo. Legazpi. So, wala ring hanginan to. Check tayo ng hangin dito mga idol sa clean fuel. Kung meron. Tire pressure lang kailangan natin, tire pressure. So 125 na. 125. Legazpi pa rin tayo. So ayun mga idol, 133 na. Alis na tayo rito sa clean fuel. So na-check na natin yung gulong natin. Malambot nga yung likod. Naka 22 lang. So ginawa na natin 30. Yung harap, ginawa lang natin 26. So dire-diretso na ulit tayo mga idol. 133. Legazpi pa rin tayo, Legazpi. So, medyo dahan-dahan tayo pagdating dito. Dahil maraming ginagawang kalsada tong Legazpi. Kaya mga idol, kamalig na tayo. Kamalig. Nalagpasan na natin yung sikat na 7-Eleven na tanaw yung Bulkang Mayon. Nalagpasan na natin. Doon yung papasok ng Kamalig bypass. Sa may Phoenix. So, ligaw na tayo mga idol. Ito yung munisipyo. Nadadaan natin sa munisipyo nila. So, dahan-dahan na tayo dahil ang pangit ng kalsada. Yung mga idol, Pulanggi na tayo. Pulanggi, Albay. So, 2 bars na yung nababawas sa gas natin. 2 bars. So, yung mga idol na bato na tayo. Bato, Kamsur. It's bato. Bato Kamsur na. So, sikat dito mga idol yung pansit bato. Talagang masarap lalo pagka maganda yung pagkakatimpla. Pili Kamsur. O, yung kasunod na ito mga idol. Ayan signage ng UCPD. Alagay, Pili Kamsur. Ito na. So, magda-diversion road na tayo dito mga idol, no? Diversion road.
So mga idol, labas na tayo. Labas na. So, diretso na lang tayo mga idol, diretso. Tingnan natin kung saan tayo magpapagas. Sarado rin kasi rito. Diretso. So, tingnan natin dito kung meron mga idol. Yun, meron. Yung mga idol, 307, 3.07 liters. Hanggang dito sa may San Fernando. Cansur. Galing dun sa may Petron. May Sorsogon. So, kwentahin natin, no? Kwentahin natin mga idol. Kung ilang kilometers per liter. Time check, 3:26. So yung mga idol, biyahin ulit tayo, no? Alis na tayo rito sa pinagpagasan natin dito sa San Fernando. So tuloy-tuloy na natin to hanggang Tabugon. Doon ulit tayo magpapahinga. So time check, hindi ko na makita. Tayo natin maliwanag. So time check tayo, 3:48. Bakbakin na ulit natin to. So hindi na, malamang nito, hindi tayo makapagpatakbo na mabilis doon sa may Sipokot hanggang Tabugon. Kaya habang maaga, habang nandito pa tayo bago magsipokot, bakbakin na natin. Let's go mga idol. So habang nagpapahinga tayo mga idol, no, nagpunas lang din tayo ng visor ng natin, helmet. Dahil ang labo na kanina. Hindi natin inubos yung tubig na tira natin na Wilkins. Ay, absolute pala, absolute. So yun yung pinangkana natin. Pinanghugas, tapos tissue. So sunod nga pala ito San Fernando, Pamplona na. After ng Pamplona, Libmanan, tapos Sipokot. So halos hindi naman magkalayo San Fernando at saka yung boundary ng San Fernando na pinaghintuan natin. Tsaka ng Pamplona. Yung 1 bar natin pala kanina mga idol, no, sa gas natin. Kaya pang umabot ng Sipokot sa may Petron. Dahil ilang kilometro na lang pala mula doon sa pinagpagasan natin, nasa 20 plus na lang. So sayang, no? Pero okay lang din naman. Naninigurado lang din tayo sa gas natin. Mahirap na. Lalo pa tumato tayo. Ang tinakbo nga pala natin mga idol, nasa around 145 kilometers galing ng Sorsogon hanggang dito sa may San Fernando kung saan tayo nagpagas. So, tumatakbo tayo ng 47 kilometers per liter doon, no? Ang PC kasi natin kanina, nung sinusundan natin yung yung L300, 80-90. Nagbababad pa tayo ng 80 at saka ng 90. Kasi sinusundan natin yung yung pacing no L300 kanina. So ngayon tingnan natin. So Pamplona na tayo mga idol. Pamplona. Yung mga idol, na Sipokot na tayo. Sipokot. CR lang tayo sa may Petron. Naikihina naman ako. So CR lang tayo rito mga idol sa Petron. So, CR. Bago natin bakbakin yung Sipokot.
Magbaklik na ulit tayo sa kalsada mga idol, no? 4:23 na. 4:23. Dire-diretso na natin ito mga idol, no? Hanggang Tabugon. Doon na tayo magpapahinga sa Tabugon. Let's go mga idol. So, ang takbo na lang natin dito sa may Sipokot hanggang Tabugon. Siguro maka 40-50 na lang. Or wala pa, baka 30 lang. Napakapangit talaga ng kalsada dito mga idol. So, hindi tayo magmamadali dito mga idol. Sa kahabaan ng Antaya Highway. Pag may gustong overtake sa atin, hayaan na natin. So, mga idol, dami natin kasabay. Oh. Kahit na may mga main driving light, talagang dahan-dahan lang. Dahil grabe yung lubak dito sa Sipokot. So, yun. Gapang. Ganun talaga. Dahil napakapangit ng kalsada rito. Gabang-gabang muna. So, time check tayo mga idol. 4:53 na. Hindi ko alam kung lupi na to, no? Or para. Sipokot. Pero malayo-layo pa tayo sa Ragay. Kapag nakita na natin sobrang lalalim na ng lubak, Ragay na yun. Mga idol, 4:55 na. Malayo pa, pero malayo na. So, kapag pabalik na kayo ng Maynila, mga idol, no? Mostly, shoulder lane yung ano, yung okay na. Mostly, hindi totally. Mostly lang. Kapag pabalik na kayo ng Maynila, dadaan kayo rito sa Antaya Highway. Mostly nasa ano, nasa shoulder lane. Or nasa gilid ng nasa gilid ng kalsada yung medyo okay na. Medyo lang. Ragay na tayo mga idol, Ragay. Nakita ko ng star ka sa Ragay. Pag meron na niyan, star ka talaga. Star ka sa Ragay. Star ka sa lubak ng Ragay. Star ka sa Ragay. Star ka sa lubak ng Ragay. So medyo lumiliwanag naman na. Nakikita na natin yung iba. Dahil alas 5:08 na. Ragay pa rin tayo. So 4:20 ata natin yan na to binakbak. Galing Sipokot. So kung gustong may mauna sa ating mga idol na naka 4 wheels na, hayaan lang natin. Dahil sila hindi nila masyadong ramdam yung yung lubak. Tayo kasi ramdam natin. Kaya pagka mga ganyan, hayaan nyo lang. O, sakto lang na binakbak na natin itong kahaba ng Antaya Highway. Para pagdating natin ng Kalawag hanggang Pagbilao, kita na natin yung mga lubak. So, hindi pa rin tayo nakakaramdam ng antok mga idol, no? Diretso lang. Di baling mabagal, basta umuusad. Halos ayos-ayos na yung kalsada rito mga idol sa sa parting na to. Ragay pa rin to. Mahaba-haba na yung mga nagawa. So, konti na lang yung pinapatsi-patsi nila, no? Yung inaayos. Ang importante dito mga idol, may improvement yung kalsada dito sa Ragay. Kaysa sa wala. So, talagang ini-improve na nila ini-improve ang kalsada ng Antaya Highway. Para syempre, maging smooth na yung takbo ng mga sasakyan dito. Lalo na mga motor. Kasi yung motor talaga ang umiinda sa mga lubak dito. Papa-scooter man yan, adventure bike man yan, iiyak at iiyak talaga rito sa sa Ragay, sa mga lubak-lubak. Hindi lang sa Ragay, sa buong kahabaan ng Antaya Highway. Kaya sana, next year, matapos na to, yung mga nire-repair nila na kalsada. Para sa mga susunod na henerasyon ng biyaheros, at least smooth na ulit yung di ba? Yung daanan nila. So yung mga iba pa na mga nagmumotor, gaganahan ng dumaan dito kapag naayos na nila ng tuluyan ng buong kalsada ng Antaya Highway. At bibilis na rin ng mga ng mga transportasyon. So hindi na magkakaroon ng delay. Kasi nga kaya lang naman bumabagal ang takbo rito dahil nga sa mga lubak. Kaya nagkakaroon ng delay sa mga sa mga transportation, lalo na sa mga public transport na mga bus. So sana magtuloy-tuloy na talaga yung rito, improvement ng kalsada. Hindi ko lang sure kung anong sakop na itong dinadaanan natin mga idol, no? Yung Del Gallego na ba to o DRS. Sa mga uuwi ng South, gamit ang motor. Para hindi nyo masyadong ramdam yung lubak at saka yung tagtag. Pa-repack kayo ng shock nyo. Lalo na sa harap.
Tapos ayusin niyo yung bounce ng ano, yung bounce and rebound ng shock niyo sa likod. Then magbawas kayo ng hangin, front and rear. So ngayon, ang harap natin, ang hangin sa harap natin, nasa 20 ano lang, 25. Sa likod, nasa 29 or 28, ganyan. Hindi nyo masyadong mararamdaman dito yung lubak mga idol kapag ganun ang ginawa ninyo. GRS pa lang tayo, GRS. Kaya mga idol, Del Gallego na. Ito yung pinakabayan ng Del Gallego. Del Gallego. Kaya mga idol, 5:47 na. 5:47. Ganda ng ano ko mga idol, no? Orasan. Joke lang. 31 pesos lang bili natin yung mga idol sa, sa DIY. So yung tala kasi natin na ano, narilo, low pot. Naiwan pa natin yung charger sa Manila noong nakaraan. Kaya bumili tayo ng digiclock na maliit para lang may orasan tayo. Siyempre, time is gold kaya kailangan natin ng orasan. Kaya mga idol, papasok tayo ng Tagkawayan. Tagkawayan. Matagtagkawayan. Ito na mga idol. Bayan ng ano, Matagtagkawayan. Matagtagkawayan. So, 2 bars yung bawas sa atin, 2 bars. Hindi ko lang kung saan tayo banda magpapagas na ito mga idol. Matagtag talaga si Tagkawayan. Oh, woo! Grabe ka, tagtag. Ang tagtag mo kawayan. Laban, Tagkawayan. Matagtag kawayan, laban. So, konti na lang ito mga idol, tabugon na to. Puro mga 20 minutes or 30, ganyan. 20 to 25 pala, 20 to 25 minutes na sana tayo tabugon. So, mamaya mga idol, kapag ka nasa Lopez na tayo, tsaka nasa Gumaka, magbabypass tayo. Umaga naman na. So, malapit-lapit na tayo sa Tabugon, no? Andito na yung ano, unang meal stop na nakita ako. Ito na yung boundary ng Tagkawayan. So, mga idol, tanaw na natin yung intersection, no? Ganap na tayo ng pwedeng pagkapihan. Kape. Para sa almusal natin na etlog. Nilagang etlog. Kopya. 6:20. Kapupun. Kape muna, kape. So, yung mga idol, biyahe na ulit tayo, no? Sa pinagkapihan natin. 6:52 na. So, ratsadahin na ulit natin to. Total may araw na. Kitang-kita na natin yung mga lubak-lubak na yan. Huwag lang matabunan ng mga tubig. Galing sa ulan. Kasi umulan. So, let's go mga idol. Tabugon pa lang tayo, tabugon. Hindi na tayo magpipicture-picture dito sa may Bicolada mga idol, no? Kasi may picture na tayo nung nakaraan. So, halos pares lang naman yan. May araw pa naman. Dire-diretso na natin. Para hindi tayo masyadong mabuti ng ano, sobrang hapon na. At baka matraffic na naman tayo sa bandang
Quezon at saka Laguna. So Quezon na halos na ano na ito. Halos Quezon naman na tayo, Calawag. Pero routine na natin pa rin tayo abutin ng ano, ng maraming traffic. Kaya maraming traffic kasi traffic sa San Pablo, Candelaria, Sariaya. So may 3 bars tayo. Hindi ko sure kung 3 bars to or 2 bars na lang ah. Kasi kanina pag alis ko 2 bars eh. So hindi ko sure yan. Baka may 2 bars na lang yan. So simula San Fernando, Kamsur hanggang dito sa May Tabogon. Tinakbo natin siya ng 2 hours 38 minutes. Medyo matagal-tagal kasi nga. Sinimulan natin ng madaling araw pa. Kaya gano'n. So ngayon, magipagpatentero na tayo sa Lubak. Simula dito sa May Tabogon hanggang Pagbilaw. Alam yun ha. Baka Quezon Province yan. Ang Lubak capital of the Philippines. Hindi na Bulacan ang Lubak capital, kundi ano na, Quezon Province. Shoutout sa mga kurakot dyan. Mga kurakot na politiko. Hindi na tayo magpipicture dyan mga idol sa ano, sa Arco. Diretso na natin to. Hanggang sa kung saan nabutin yung gas natin. So, ang rason kaya umuwi tayo ng Samar, no, ay para lang bumoto. Kaya, bumoto lang. At syempre, pahinga na rin ng konti. Yung mission nga natin na magpapahilot sana tayo ng likod sa Samar, hindi natin nagawa. Dahil halos lahat ng tao ron ay busy para sa eleksyon. Gaya nga ng sabi ko kanina, magbabypass tayo ng Lopez. Abot naman siguro yung 3 bars natin na yan. Hanggang sa makapagpagas tayo paglabas natin na bypass ng Lopez. Subutin lumiwanag na ano. Sana magtuloy-tuloy na yung ganyan na walang ulan. Inabot tayo ng ambon-ambon kanina sa may GRS. Sa Del Gallego at sa Tagkawayan. Natuyo na lang tayo sa ano, sa hangin. Tumatama sa atin. Hindi na ako nagkapote kasi alam ko naman na dun lang naman yung ano, ambon na yun. So mamaya pag nagpagas tayo, check ulit natin kung ilang kilometers per liter tayo. Siguro mas mataas-taas ngayon kasi nga, hindi tayo nakakahataw-hataw lalo na ngayon. Dito na tayo sa may Calawag. So diretso na natin ito hanggang Lopez. Lopez. Dito na tayo mga idol sa sentro ng Calawag. So, diretso na tayo. Hanggang Lopez. Ayan mga idol, pasko tayo sa ano, Lopez. Kalalagpas lang natin ang boundary ng Calawag. Lopez na to, Lopez. Ayan mga idol, no? Bypass road na tayo. Doon na tayo magpapagas sa may Petron paglabas na itong bypass. 7:42 na. Lopez pa lang tayo. Lopez. Grabe yung lubak-lubak na idol. Napakatindi. Yung mga idol, palabas na tayo. Palabas na tayo ng bypass road. So, dito tayo magpapagas sa ano, Petron. Dito tayo magpapagas sa mga idol sa ano, Petron. Naunahan lang. So, pagas tayo rito mga idol. Petron.
Kaya mga idol, alis na tayo rito sa pinagpagasan natin. Petron Lopez. So magugumaka bypass tayo. Gumaka bypass. Mga pala mga idol, no? Yung bala doon sa may pinagpagasan natin sa San Fernando, hanggang dyan sa may Petron sa may Lopez, tumakbo tayo ng 157 kilometers. So, ang kinarga natin ay 3.12 liters. Bali, ang konsumo natin na gas, kilometer per liter ay nag-average siya ng hindi kasi mahataw-hataw na tayo sa Atayan Highway. So, sumisikat na yung araw. Kaya mga idol, no, magbabypass tayo. Bypass. Tayo ay magugumaka bypass. Kaya mga idol, no, exit na tayo. Kaliwa na tayo rito. Atimonan na sunod nito. Atimonan. So, dalawang gas up pala tayo mga idol, no? Una sa may Sorsogon. Tatlo na pala. Una sa may Sorsogon, gas up natin. Pangalawa sa may San Fernando. Pangatlo sa may Lopez. Pero yung kinukompute natin ay dalawa pala. Sorsogon to San Fernando, San Fernando to Lopez. Hindi natin kinukompute gas up natin sa Sorsogon para sa kwentahan ng kilometer per liter kasi tirang gas pa natin yung simula ng umuwi tayo ng Samar. Yung mga idol, palabas na tayo ng Claridel, papasok na tayo na Atimonan. Yan na yung arko. So, magbibito kang manok tayo. Kaya mga idol, papasok na tayo ng Pagbilaw. Pagbilaw na yan dyan sa unahan. Ito na yung boundary ng ating owner sa Pagbilaw. Nakapasok tayo sa Pagbilaw, no? Pito kang manok tayo. So, dito tayo mga idol sa Old Zigzag Road, no? Papahinga na tayo sa pahinga. Tapos picture. Yeah. So, mga idol, no? Tambay muna tayo rito sa glit. So, yung mga idol, biyahe na ulit tayo. 9:27 na. So, alis na tayo rito sa ano. Isukin manok. Sa may picture.
So, pagtapos na itong pagbilaw, Lucena na. Lucena. So, tingnan natin mga idol kung matadaanan natin yung ano, no? Bypass ng pagbilaw. Para hindi na tayo dumaan ng proper ng pagbilaw mga idol. Tingnan natin kung matadaanan natin yung bypass. Pero kung hindi, magpa-proper tayo. Pagbilaw proper. Hindi ko kasi kabisado yung ano, entrance to. So, palabas na ulit tayo mga idol ng ano, no? AH26 Asian Highway 20. Philippine Highway. Ayun mga idol na Lucena ko. Lucena top na Lucena. Nabit na tayo. Puro mga alas 2, alas 3 na sa bahay na tayo mga idol. So mga idol, kaliwa na tayo rito. Puntang Sariaya. So mga idol, Sariaya na tayo. Isa sa mga worst kung mag-traffic. 10:13 na. Sobrang worst ang traffic dito talaga. Lalo na pag kayo nabutan mo ng hapon. Eh mga idol, nagkandilaya bypass tayo. Candelaria bypass. First time natin tumatilo. Ang hindi ko talaga ma-gets yung pasukan ng ano, Sariaya bypass. Galing ng Lucena. Hindi ko talaga ma-gets kung saan yung pasukan nun. So, search natin yun, no? Para sa susunod, matandaan na natin. Itong Candelaria bypass, nakita ko lang dahil sa signage. Kaya mga idol, palabas na ulit tayo ng ano, Philippine Highway. So, Chaong nang kasunod. Chaong.
Kaya mga idol, palabas na tayo ng ano, no? Quezon Province. Ayan yung arko sa unahan. Quezon Province. So, papasok na tayo ng San Pablo. San Pablo, Laguna. So, sentro na tayo mga idol ng San Pablo, no? Ayan na mga idol yung ano, no? Intersection ng Santo Tomas. 11:31 na. So, tingnan na lang natin kung tayo banda kakain. Ayan mga idol, no? Paturbina na tayo. Turbina. 11:41 na. 11:41. Turbina. Pasakot na doon ang turbina. Mga idol, no? Turbina na tayo. Turbina. So, hanap lang tayo sa unahan ng ano. Pwede kainan na karinter yan. Kasunod nito, Kalamba na. Pagtawid ng ano, intersection ng SLEX. South Super Highway. Kaya mga idol, Santa Rosa. Santa Rosa. Kaya mga idol, binyan na, no? 12:21 na. Tuloy-tuloy na siguro natin hanggang sa bahay to. Yung gas natin mga idol, 1 bar pa rin, hindi pa nag-blink. Simula dito sa binyan, ang gas na kasyang-kasya na ito mga idol. Pero syempre, para ma-compute natin yung kilometer per ano natin, per liter. So yung mga idol, San Pedro na tayo. 12:31. San Pedro. So, sakto nag-blink yung gas natin, no? Saktong nag-blink. Ito yung mga idol sa Petron Tunasan. Pagas muna tayo. Blink na. So yun mga idol, no? Sa tayo rito sa Petron. So tayo magpagas. 3.43 liters yung pinakarga natin mga idol. So kasya pa yung ano, yung natira dito na hanggang sa bahay. Pero nagpagas na tayo. So simula sa may Petron Lopez, Quezon, no? Hanggang dito sa may Petron Tunasan. 186 kilometers. So, ang pinakarga natin ay 3.43 liters. Sa konsumo natin ay, ang kilometer per liter natin ay 54. 54 kilometers per liter.
Malapit na to mga idol sa bahay. Konting piga-piga na lang to. Bili lang tayo saglit ng pagkain dito sa may ano, tapat ng SM. May bilihan dito ng ulam. Bili lang tayo saglit. Kaya mga idol, biyahe na ulit tayo. No? Time check 1:05. Tapos na tayong kumain dito sa may ano, karinderya. Sa tapat ng SM Muntinlupa, dito sa may Tunasan. So, imbis na i-take out natin, doon na lang tayo kumain para walang hugasan sa bahay. So, let's go. Malapit na lang to sa amin. Dire-diretso na natin to para makapagpahinga na rin tayo sa bahay. So, konting feedback nga lang pala mga idol, no? Dito sa ano natin, sa settings ng CVT natin. Naka 1-2 tayo na ano, 1-2 na center, 1K na clutch, straight 10G na bola. Tapos 1mm na ano, washer. So mas maganda yung ano no, arangkada niya at saka yung hatak niya. Yung arangkada, hatak at saka yung ano, yung pag-angat ng belt. So sa belt lang niya kunin yung ano, 0 to 80 at 0 to 60. Dahil ang setup talaga natin ay arangkada. Pero kaya pa rin yung kung ano, tumulo ng 100 plus. So yun lang naman ang ano, feedback natin sa setup natin sa paggilid natin. So bukas mga idol, magpapa-change oil tayo pagka dating natin galing office sa uwian. Dahil ang tinakbo natin ay 1,500 plus. Ay mga idol, nandito na ka sa amin. Huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. So time check tayo, 118. 118 tayo dumating dito. So maraming salamat mga idol sa pagsubaybay at panonood sa aking biyahe. So huwag kalimutan i-subscribe tayo at saka i-follow yung Facebook page natin. So park na natin to dito sa ano, parkingan ng mga motor. Bitbitin na lang natin yung gamit natin. So hanggang dito na lang mga idol. Touchdown na rin tayo.